Thank you, Father. Sige po, yung malakas na palakpak, hindi po para sa tao, kundi para sa Diyos, that will manifest Himself to us, to our nation, to our beloved nation, Lord, to our churches, Lord Jesus, Lord, to our heart, to our family, Lord Jesus. You will manifest yourself as the ever-living God, the omnipotent, omniscient, omnipresent God. Hallelujah. Oh, our Creator, our Healer, our miracle-working God. Salamat po, Panginoon. Sambahin ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan at makilala ka ng lahat na makapangyarihang Diyos at makapangyarihang tagapagligtas. Salamat po. Makakaupo na po tayo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo na be-bless ako dahil ang Diyos ay kasama natin sa umagang ito. Amen po. Sino niniwalang kasama po natin ng Diyos? Ako po ay nag-aalala sa mga nangyayari sa bansa natin. At alam ko po, ito po ay paalala sa ating lahat. Ano po? Na may paalala ang Diyos. One thing is to continually to fix our eyes in Jesus. Ano po? Kasi po minsan tayo po ay mas nakapokus sa maraming bagay ng mundong ito, which is hindi po natin mapanghahawakan talaga. Bakit? Everything is perishable. At lahat pwedeng mawala anytime. Amen po ba? That's why we need to focus more on God. Sabihin mo sa katabi mo ulit, focus more on God. Amen po. Kaya nga po, look unto Jesus, the author and finisher of our faith, the perfecter of our faith. So we need to fix it to Christ alone. So focusing on Christ, dahil siya yung magle-level up, sabi doon sa verse, sa ating mga pananampalataya. Amen? Ang focus kay Jesus, ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Ang focus kay Jesus ang magdadala sa atin sa ating purpose. Sa dahilan ba't tayo binubuhay. Ito yung hinahanap ng marami ngayon, yung purpose. Bakit sila nabubuhay? Siya din yung magdadala sa atin ng tunay na kagalakan sa ating puso. Amen po. Sino nagagalak na paglingkuran ang Diyos? So, at nagdadala sa atin ng kaayusan in order. Ano po? God want to put us all in order. Para po mangyari po sa atin yung kanyang pangako rin na kaayusan at kasaganaan ng buhay. Alam ko lahat tayo gusto ng kasaganaan. At kaya pong ibigay ng Diyos ito. Kaya lang ang unang inaayos ng Diyos ay hindi kamay natin, kundi pusok natin. Amen po. Problems now in our nation is, yun nga po, yung medyo rampant yung corruption. Amen? Kaya parang ang daming gusto na rin maging contractor ngayon. Oh, district engineer. Yun yung mga word na lagi mo naririnig. So, ano po yung nangyayari sa atin? Alam nyo, the devil want us to shortcut. Yung parang easy money, instant money. So, para mangyari lahat ito, the devil wants us to compromise. Ano? Sabihin mo sa katabi mo, no compromising. Pag sinabing compromising, we start to disregard the teaching of the Lord. Ano po? And the principles of the Bible. So yun po, yung prinsipyo ng Biblia ay talagang yan ang hinahawakan natin mga Kristiyano. Kaya tayo nagde-devotion araw-araw, di ba? Kaya po tayo nananalangin. Bakit? Gusto nating tumayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Bakit? The Bible principle, siya po lang po yung mapanghahawakan natin ngayon. Po. Kaya po ang Bible ay lagi nating tinatawag na final authority of our life. Lagi siyang nasa itaas. No? Pag ang society natin hindi na sumusunod sa Diyos, ang Diyos pa rin ang susundin natin. Kaya nga nangyari, in exchange of temporal and material things, minsan nadidisregard natin yung sinasabi ng Diyos. Amen ba? One example ko ay si Esau. Ano po? Esau. Si Esau ay pinagpalit yung pagkapanganay niya sa isang taso ng pagkain na mamula-mula. Di ba? Isang pagkain na masarap. Siguro, masarap siya. So sabi niya, pinagbili niya kanyang pagkapanganay sa kanyang kapatid.
Diba? And it's a lesson for all of us. Bakit? Ang kaaway ay lagi nag-aalok ng maraming bagay sa atin in exchange of our love to Christ. Lagi nag-aalok siya sa atin para alisin tayo doon sa focus natin sa pagmamahal natin sa Panginoon. Lalo na kung mahal na mahal mo si Kristo at gusto mo siyang paglikuran. Ako, sabi na kaaway, sige hanggang kailan kang ganyan, di ba? Ngingiti lang siya, tingnan natin kung tatagal ka sa iaalok ko sa'yo. So yun, so si Esau, pinaipagpalit niya sa isang taso na masarap na sopas. Hindi ko alam kung anong brand ng sopas yon. Baka macaroni, royal. Kaya Esau, parang it's a joke or might be a joke or parang little things lang naman yon, ano, yung nangyaring yon. Pero hindi niya alam, pinagpapalit niya yung calling niya sa material na bagay. Sabi mo sa katabi mo, wag mo ipagpalit ang calling mo sa maliit na bagay. Amen po. May calling po tayo sa Panginoon. Yun yung seryosong bagay yung calling natin. Kasi yung material, kikitain mo yan Pero temporal lang rin po yan. Amen? At sa huli, gusto ng kaaway na tayo ay mapahamak. Sabi ng John 10:10 na parito magnakaw pang magnakaw, pumatay at pangwasak. Salamat na parito ang Panginoong Jesucristo pang bigyan tayo ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Tandaan nyo, ang calling natin is irrevocable. Ano sa Tagalog ng irrevocable? Hindi siya binabawi ng Diyos. Hindi bumabawi ang Diyos na kanyang binigay. Amen? Kaya nga, ang calling is very sovereign. So, dapat iniingatan natin yan at dapat iginagalang natin kung ano man yung panawagan ng Panginoon sa atin, ng tawag ng Panginoon sa atin. Amen po. At bilang sundalo, para tayong sundalo na nasa misyon. At ang ating Commander-in-Chief ay si Jesus. Pag dumating si Commander-in-Chief at may inuutos sa atin, wala tayong pwedeng isagot. Ang sasagot lang natin ay, lakas nyo. Ang sasagot mo lang ay, pag inutusan ka ni Lord, ang Commander-in-Chief mo, ang sasagot mo lang ay, ang hina ng yes, Lord nyo, parang sa ilong galing Okay, ulitin ko po Pag ang Commander-in-Chief natin ay nag-utos sa atin ng dapat nating gawin, sabi niya, report on Sunday, ang sasagot lang natin ay, yes, Lord! Ganun lang. Pag sinabi ng Commander-in-Chief mo, report on your cell group, ang sasagot mo lang ay, yes, Lord! Diba? Pag sinabi niya kay Benji, tumugtog ka, ang sasagot lang niya ay, yes, Lord! Hindi pwede sabihin niya, ay busy ako, Lord, pasensya na ha. Pasensya na. Mamamasyal ako ngayon, pasensya ka na, saka ka na lang. Hindi pwedeng ganon. Ang sagot natin lagi ay, yes, Lord. Bakit? Siya yung Commander-in-Chief natin Amen? May mission tayo na dapat nating isakatuparan. Kaya nga po, si Jesus lagi siyang nagpapatawag sa atin. At ang sagot lang natin ay, yes, Lord. Bakit? Totoo naman, ang mga regalo ng Diyos sa atin, sabi ng Romans 11, verse 29, is irrevocable. The gifts and the calling of God, sabi dyan sa verse, are irrevocable. So, permanente siya. Sa ibang salita, unstoppable ang calling ng Lord sa'yo. Ang problema, tayo lang nag-stop. Unchanging ang calling ng Lord sa atin. So what God started in our life, He will surely complete it. Kukumpletuhin ng Diyos ang inumpisahan niya sa buhay mo. Amen? Kaya ang problema na lang tayo talaga. Amen? And the more we fix our eyes on Jesus, the more we understand His calling. Mas naintindihan natin ang tawag ng Diyos sa atin kapag lalo natin pinopokus ang mata natin sa Kanya.
O, tinan mo katabi mo, sabi mo, wag mong sa akin i-focus ang mata mo, sa Diyos mo i-focus. Yan po, na. Ang dami, iba na focus. Pag nasa Diyos, iba na focus. Sa babae, yung mga ibang lalaki, sa babae na focus. O ibang girls naman, sa boys na focus, hindi po. Kaya tayo narito, ang focus dapat ng mata natin ay sa Diyos. May mga mata ko nakita, umiikot-ikot na ngayon, no? Amen. Tanda po, the world will beat for our calling. Ang mundo, tatapatan niya ang calling mo sa Lord. Ang tawag sa kanya ay, sa iba ay tinatawag ng isang singer na tukso. Kaya kumanta siya na, o tukso, lapitan mo ako, ay layuan mo ako. Diba? Kinanta niya po yan, o. Sila lang alam nila na ang tukso hindi papalayo eh. Palagi yung papalapit. Bakit? Kasi nga may calling tayo sa Lord at si Satan gusto niyang ibid yung calling mo. Kaya tapatan niya ng mga bagay na hindi mo mareresist. Ang hirap i-resist. Dahil alam niya, gustong-gusto mo nun. Amen. Lahat naman tayo may desire. At tanda mo, tatapanan ng kaaway ang desire natin para alisin tayo doon sa calling ng Lord sa atin. Amen? Kaya pag-pray mo, katabi mo, sabi mo, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Amen? Kaya nga po ang tawag sa kanya, temptation. Ano yon? Ang temptation, one of the forms of the temptation is to downgrade our faith. At pag na-downgrade ang faith mo, ang tawag mo rin sa Lord, ay mako-compromise natin. Ang tawag naman po doon sa compromising our calling with God is compromise. Compromise. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang makipag-compromise. Alam mo, pag binasa nyo ang 2 Kings 15, marami po tayong madidiscovery sa first, second Kings, sa buong aklat ng 2 Kings, sa mga aklat ng 2 Kings. Ang karamihan na nangyayari sa mga hari, nagkakaroon sila ng compromising agreement. Okay? Tandaan niyo po, pag nakita nyo na ang mga kings ng Israel nakikipag-compromise na, ano po nakikipag-compromise na? Meron na ibang Diyos na sinasamba. Hindi na sila masyadong nakikipag-connecta sa Diyos. Hindi na sila sumasangguni sa Panginoon. At sila ay mas nagtitiwala doon sa mga kabayo nila, sa dami nila. Ano po nangyayari? Nagko-compromise na po sila. Pero pag nag-compromise na sila, imbis na sila ay managumpay, natatalo po sila. Bumabagsak po sila. Kaya nga po ang Israel, yung malaking bansa ng Israel, unti-unti yung lumiliit. Bakit? Sa kanilang compromising agreement. Amen. Nakakapasok ang kaaway at nasasakop yung bansa nila. Ay pinapaligiran ng Israel ng maraming kaaway. Pero dapat hindi nila nakalimutan sa kanilang pantanda na ang Diyos ang kanilang magtatanggol sa kanila. Kahit marami tayong kalaban, kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang lalaban sa iyo? Kaya nga po, compromising is a very dangerous matters na kailangan nating pag-aralan din. At sabi ko nga dyan, ang compromising is devil's shortcut. Gusto natin lagi shortcut. Mahilig tayo sa shortcut. Amen? Hello? Huwag masyado sa shortcut. Baka sa uli, mapahamak po tayo. Amen po? Kaya nga po, yes, anyone can fall in their seasons of life. Bumabagsak po ang marami sa seasons of life. Pero, huwag ka namang magpakabagsak. Anyone can fail no matter how much we accomplish. Amen?
in their walk with God, in our walk with God. So, but we need to deal with compromising. Why? Because if this will not stop, this will stop us. So maraming Kristiyano na stop because of compromising. Hello? Why? Compromising will soon let us focus on the things of this world, removing our passion in focusing in love and in our God. Kaya nga po, lagi nating dapat inaalagaan yung relasyon natin sa Diyos. Bakit? Ang gusto ng compromising eventually is to destroy our relationship with God. Bakit? Yun ang pinaka-final na gagawin ng isang tao para lumayo talaga siya sa Diyos. Amen? Yes. Bakit? Hindi naman talaga natin kaya eh. Even the wisest person on earth, yung pinakamatalinong tao, na binigyan ng Diyos ng katakot-takot na katalinuhan, nadaya because of compromising. Hello? Wala sa talino yan. Huwag mong tingnan katabi mo, kahit hindi yan matalino pag yan nasa Diyos. Hindi umaalis sa Panginoon yan. Naging mas matalino pa siya kay Solomon. Amen. Bakit? Nalaman niya kung paano hindi umalis sa Diyos eh. Amen. Congratulate mo katabi mo. Congratulations sabihin mo. Kaya nga po as believer, and as a Christian, amen po, we have a responsibility. Kailangan po natin na gumawa ng standard natin sa Lord para po tayo ay hindi masilo ng pakikipagkompromiso. Pag sinabing compromising, the meaning itself ay sinabi po rito, means settling differences by mutual agreement. Yan po yung compromising. Yung differences niyong dalawa, mag-a-agree kayo. Amen? Para maging magkaibigan kayo. At makagawa kayo ng marami pang project o desisyon. Maybe in some way, it can be good in relationships. Minsan may talagang kailangan magkasundo kayo. In business din, para maabot nyo yung kapayapaan, nagkakaroon ng compromising. Pero tandaan nyo, sa spiritual sense, compromising is a big no. Hindi po pwedeng ipag-compromise ang pananampalataya mo sa Diyos. Amen. Ang pananampalataya mo sa Diyos pa rin ang pinakamahalaga. Amen. Bakit? If you lower or surrender God's standard in exchange of worldly standard, babagsak talaga tayo. Amen po. Ano po yung God's standard? Ang God's standard, truth yan eh. Okay, yan pa lang, babagsak na tayo. Bakit? Ang dami natin pinakikinggan sa internet, sa TikTok, saan pa ba? Sa YouTube, diba? Sa mga messenger natin, ang dami natin pinakikinggan. Hello? Pag pinagpapalit mo na ang truth sa haka-haka ng tao, medyo pumapasok ka na sa pakikipagkompormiso. Amen? In exchange of personal comfort, yung bang, okay na, sige, huwag mo lang ako guluhin. Diba? Nakikipag-compromise na po tayo. O para sa sarili nating kapakanan. O kauunlad ng sarili natin, nakikipag-compromise talaga ang marami. Tanda po natin, God's standard of truth, God's standard is truth, God's standard is holiness. Gusto ng Diyos na standard yan, yung holiness. Kaya sabi niya, be holy, for I am holy. Hindi po sinabi ng Diyos yan na hindi natin kaya. Ibig sabihin, kaya sinasabi ng Diyos sa atin yan, kaya natin gawin. Hindi may ibig sabihin ng holy, pare-pareho tayo ng damit sa suot na puti. Hindi po yun.
Ang holiness is walking in the standard of God. Amen? Ano ba standard ng Diyos ngayon? Actually, ang standard ng Diyos hindi naman ganun kahirap abutin Ang standard ng Diyos ngayon nandito sa kanan ko. Ang tawag sa Kanya, grace. Biyaya. Amen. Sa biyaya ng Diyos, makakaya mo. Amen. Amen po. O kaya nga po, God's standard siya. Amen po. Pangalawa, yung meaning niya, yung spiritual compromise, yung mixes of righteousness with sin. So, naghahalo-halo na yung katwiran at kasalanan. Okay? Hindi po pwedeng paghaluin ang katwiran at kasalanan. Ano po ibig sabihin ko? Hindi po pwedeng, para siyang, di ba minsan, si Jesus, lagi niyang ine-example sa kasalanan, ano po? Yung nilalagay sa tinapay, ano po tawag doon? Yeast. Debadura. Di ba? Bakit? Kahit konti lang siya, pag nilagay mo sa, yung marunong mag-bake dito, pag nilagay mo yan sa tinapay, aalsa na yung buong masa. So, naapektuhan na yung buong masa. Sabi, ganun yung kasalanan. Okay? Kaya hindi po pwedeng i-mix ang righteousness o holiness at kasalanan. Pag ginawa mo yan, ang mangyari sa'yo, religiosity na lang. Nasa relihiyon ka na lang. Ano yun? Pupunta ka sa uupo ka, tatayo ka, uwi ka, pero ganun pa rin buhay mo. Tawag doon religion. That's why umalis na tayo sa relihiyon Amen? Pinalitan na natin to ng relasyon sa Diyos. Kasi ang relasyon sa Diyos, kahit saan ka pumunta, may relasyon ka pa rin sa Diyos. Amen? Pagharap mo sa Diyos, sa Ama, may relasyon ka sa Diyos May relasyon ka kay Kristo, papasok ka sa kaharian ng Diyos. Amen po. That's why, pag pinagpapalit mo na sa kasalanan, yung pagsunod sa Diyos, nagko-compromise ka na. Bakit? Para lang ma-avoid yung conflict minsan, di ba? Minsan nape-persecute tayo, ayaw natin ng persecution. Hindi natin matagalan ng persecution. Ang gagawin natin, makikipag-compromise tayo. Tama? At ang compromising, it starts small, but can lead us to bigger spiritual downfall. Sa huli, kala mo nag-umpisa ka lang sa maliit, pero sa huli pala, babagsak ka spiritually. Gaya na nangyari sa maraming hari ng Israel. Kaya it's a warning for all of us. Warnings po ito. Number one warning, God calls us to holiness, not to compromise. Tinawag ka ng Diyos sa kabanalan, hindi para makipagkompormiso. O kung pagkompormiso mo yung pananampalataya mo kung kani-kanino. Amen? Ano sabi in Leviticus 11 verse 45? You shall therefore be holy, for I am holy. Pag nakikipag-compromise tayo, katulad na rin tayo ng tao sa mundo. Amen? Ayaw ng Diyos. Bakit? Hindi ka bagay doon. Diba? May isang testimony, napakayaman niya na businessman, kilalang kilala siya, na born again siya, nakilala niya si Kristo. Okay, so uma-attend na siya sa church. Kaya lang, hindi niya makipag-compromise. Sabi niya, sige, Lord, pwede ba pumunta ako? Nagtatanong naman siya kay Lord, Lord, pwede ba ako pumunta sa inom? Hindi lang ako iinom. Kasi mga kliyente ko to, baka mawala Punta siya. Punta siya sa inuman. May hawak rin siyang drinks. Ewan ko ano yung drinks na hawak niya, kung margarita o less evil daw. Kasi yun? San Mig Light, tawag doon. Less evil. San Mig Light, less evil, di ba? Alam niyo, may nakakita sa kanya. Brother! Sabi, nakita tayo rito. Sabi niya, di ba Kristiyano ka na rin?
Di ba Kristiyano ka na? Huwag ka maingay. Sabi niya ganun. Pero alam niyo, nangyari sa kanya, napahiya siya. Yung Holy Spirit, nagsalita sa kanya, anak, hindi ka na para dyan. Mula noon, yung last time niya, pumasok doon. Yung sa maraming, yung mga patay, sindi. Yung sa mga gagamba. Yung sa mga salagubang. Amen. Tingnan mo katabi mo ngayon, sabi mo, hindi ka na bagay sa mundo. Panlangit ka, kapatid. Bakit? Tandaan niyo ba, pag we compromise, we makes us look like the world again. Pangit, di ba? Kristiyano ka na, babalik ka na naman ba ron? Kakainin mo na naman ba ang sinuka mo na? Sino yung kumain na ng sinuka niya rito? Ang pangit eh. Amen. Medyo masakit po sa atin yun. Pero bakit? Wina-warningan tayo ng Panginoon eh. Amen? Ano pa yung warning? Sabi ng may James 4:4, do you not know that friendship with the world is enmity against God? Hindi niyo ba alam na ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipaglaban mo sa Diyos? Nilalabanan mo mismo ang Diyos? Wow, bigat na salita niyan ha. Sasabi mo, hindi ako, Lord, sila siguro. Bigat eh. Di ba? Ano sabi niya rin sa huli? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself enemy of God. Wow, ang bigat po niyan. Ano yun? Kapag pala tayo ay nakikipalakpak dyan sa imbis na ipanalangin mo sila, nakikisaya ka pa, mabigat po yun. We start compromising. Aray o masakit? Masakit ba? Masakit eh, no? Kasi ang mundo punong-puno talaga ng kadiliman eh. At tayo ay, ikaw yung magdadala dapat ng liwanag. Kapag hindi ka nakikipag-compromise, nakikita ng iba ang liwanag ni Kristo sa iyo. Amen. Kaya nga, ikatlo, Jesus standard. Anong sabi nung Revelation 3 verse 15 and 16? Ito si Jesus Christ po ito nagsabi, I know your works. Alam ko, kilala kita. Alam ko yung mga ginawa mo, trabaho mo. That you are neither cold or hot. May mabigat agad din. Pero hindi ka malamig, hindi ka mainit. Mabigat po yan, ano po? You are neither cold nor hot. So then, because you are lukewarm, ikaw ay malahininga, hindi ko maintindihan kung mainit ka o malamig ka. Dahil sa iyong pagkamalahininga, sabi diyan sa huli, I will vomit you out of my mouth. Bigat ng salita, ano? Isusuka kita. Ang sabi nun, hindi kita kikilalanin. Bigat pong salita yan. Kaya nga ang solusyon dito, go back to your first love. Bumalik tayo sa unang pagmamahal natin kay Kristo. Sabi mo sa kanila, bumalik tayo sa pagmamahal natin kay Kristo. Amen. Balik na po tayo sa pagmamahal natin kay Kristo. Ang daming napagandang mga talata at mga istorya sa Biblia. Lot compromise. Namili siya ng lugar, diba, na titirhan niya. Ang napili niya, alam ko, sa Sodoma at Gomora, ganda. Kumbaga, dahil pipiliin. Kumbaga, pipili siya ng magandang lugar. Ang pinili niyang lugar, Sodoma at Gomora. Ano po nangyari kay Lot? Buti nag-intercede si Abraham sa kanya. Diba?
nung papaulalan na ng apoy ng asupre yung Sodom at Gomorrah, halos kalad ka rin si Lot, ayaw umalis. Mga kapatid, ayaw umalis sa lugar. Bakit? Nandun yung comfort eh. Nandun yung yaman niya eh. Nandun mga ari-arian niya. Ayaw niya umalis. Hello? Kung nasaan ang iyong puso, tanungin mo katabi, nasaan ba ang iyong puso? Naroon ang iyong kayamanan. Diba? Sabi sa Biblia. Yung iba sabi, sana dalawa ang puso ko. Isa nasa Diyos. Isa naglalakwat siya. Amen po. So compromising. Tandaan niyo, compromising will put us in wrong choice. Mamamali po tayo ng desisyon sa buhay when we are compromising. Amen po. Pangalawa, compromise like Samson. Compromising will weaken our or break our covenant with God. Pag nakipag-compromise tayo, hindi natin malalaman yung covenant mo sa Lord ay iyon ang pinuputol. Napuputol na yung covenant natin sa Panginoon. Amen po. Nangyari kay Samson yan. Sa huli, si Samson nabihag ng kaaway. Imagine, alam mo, judges si Samson, grabe ginawa kay Samson ng preparation. Sa tiyan pa lang ng nanay niya, pine-prepare na siya ng Lord. Kaya lang, we have a choices eh. Ang ginawa ni Samson, choice niya, yung feelings niya. Napahamak si Samson. Sa huli, nabihag siya ng kaaway. Diba niyo, ang galing-galing ni Samson. Grabe yung ginawa ng Diyos sa kanya. Pero sabi, ang Espiritu ng Diyos ay umalis kay Samson. Huwag nating hayaan na ang Diyos umalis sa atin. Buti ngayon may grasya. Yung bakit yung grasya, lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Amen? Solomon, di ba? Compromising will turn our faith from other gods. Yun nangyari kay Solomon. Yung mga babae niya, yun yung nag-akay sa kanya unti-unti para sumamba sa ibang Diyos. So sa huli, apektado yung kingdom. Na-divide yung kingdom after Solomon. Nahati sa dalawang tao. Judah and Israel. Sa huli, sad to say, bumagsak lahat ng kingdom. Nasakop ng kaaway. Amen? It starts with compromising. Compromising also teach us to fear people more than God. Yung isang masaklap sa compromising. Ano po yon? Mas takot ang tao ngayon sa likes o dislikes ng tao kaysa sa likes o dislikes ng Diyos. Tama? Sino yung tuwang-tuwa pag marami siyang likes? At nagagalit kahit isa walang nag-likes na isa man. Pambira, mapapakamatay na ako, wala pa ako nakuhang likes. Yun yung mundo ngayon eh. Amen? Mas natatakot ang tao sa sasabihin ng kapwa-tao kaysa sa sasabihin ng Diyos. Tanong ko, ano ba dapat mahalaga? Yung sasabihin ng Diyos o sasabihin ng tao sa atin? Ang tao naman talagang masakit magsalita, pero salita lang yan. Meron lang binaril na Kristiyano, di ba, nung isang araw? Because of telling the truth. Hello? Ano ba mas mahalaga? Sasabihin ng tao o sinasabi ng Diyos sa atin? It's happened to Peter, di ba? Peter denied Jesus 3 times. Sabi niya, hindi ko kilala yan. Salamat si Peter, marunong magsisi. Nagsisi siya sa bandang huli.
Next, compromise. Compromising often accompany with deception. Tandaan natin, pag may compromising tayong ginagawa, merong deception na nangyayari. Ano po yung deception? Napapaniwala natin ang sarili natin na mas maganda yung desisyon na ginawa natin. Kaysa magdesisyon tayo, papalapit sa Diyos. Tawag doon deception. Hello? Huwag po tayong padaya sa kaaway. Huwag tayong padaya sa sarili natin. Meron po dyan. May self-deception din. Kaya lagi tayong tumingin sa Panginoon. Lagi kang bumalik ng tingin sa salita ng Diyos. Bakit? Baka tayo madaya. Sabi ng Bible, even the very elect. Tingnan niyo po ha, even the very elect can be deceived. Kahit na yung mga tinawag, pwedeng madaya. Kaya mag-ingat po tayo. Ananias, Sapphira, compromise. Amen? Nag-compromise si Ananias at Sapphira. Ano yung kinompromise sila? Giving lang, kinompromise pa. Sa huli, sila ay napahamak. Amen? So learn from these people. Learn from Lot. Learn from Samson, kay Solomon, kay Peter, kay Ananias at Sapphira. Makita po natin, there's a danger in compromising. Amen? Ingat po tayo. Sabi mo sa katabi mo, ingat kapatid. We need to stop the spirit of compromising. Amen? Ano gagawin natin? Simple lang actually, simple lang ang isa pa example ng compromise, si Jehoshaphat. Alam ko kilala niyo si Jehoshaphat. Sa mga kings, isa siya sa hinahangaan kong hari. Kasi sabi ng Bible, si Jehoshaphat, ang isang hari na matuwid, tama, sa Israel. Siya yung isa sa pinakamatuwid na hari ng Israel. Pero alam niyo ba, nadadali rin si Jehoshaphat? O kaya nga tawag sa kanya, judge. Yahweh has judge. Yan yung ibig sabihin ng kanyang pangalan, ang Diyos ang hukom. The Lord is the judge. Ganda ng pangalan ni Jehoshaphat, ano? Pag lumalaban siya, at nakikita ni Jehoshaphat na sila'y napapaligiran ng mga kaaway nila, nagpe-pray si Jehoshaphat, nagtapasting pa siya. At sa huli, sabi ng Biblia, pag lumalaban si Jehoshaphat, sa harapan, hindi army, hindi magigiting na army. Di ba sa iba, labanan. Ang ilalagay ko sa harap, yung mga talagang, yung mga mababalasik, di ba? Sa kanya, hindi, praise and worship nasa harap. And sabi ng Bible, di ba, the Lord set an ambush. Grabe si Jehoshaphat, ano? Ibang klase siyang mag-isip. Pero sa huli, nadaya rin siya because of compromising. Minsan nakipag-alyansya siya doon sa Israel's kingdom. Ano po, yung sa son of Asa. Nung si Jehoshaphat ang hari ng Huda, yung anak ni Asa ay hari naman sa kabila. At sabi, Jehoshaphat did what is right in the eyes of God. Ano yung mga ginawa ni Jehoshaphat? He strengthened Judah spiritually, militarily. He sent teachers of God's word doon sa mga families, sa mga sityos ng kanilang lugar. No? But despite of these good qualities, Jehoshaphat fell into compromise. Ano ba ginawa ni Jehoshaphat? Una, yung pagpili ng kaibigan. Kinaibigan niya yung hari, si Ahab. Nakipag-alyansya siya kay Ahab. Kilala niyo ba si Ahab? Wicked king ng Israel. Pero nakipag-compromise. Up to the point, alam niyo ginawa niya? Pinakasal niya yung isang anak niya kay Ahab.
Ano po nangyari? Sino ba si Ahab? So, ang napangasawa ni Jehoram, anak ni Jehoshaphat, ay si Atalia. Alam niyo kung sino si Atalia? Siya yung daughter of Jezebel. The wicked queen. Ano po nangyari? Ano tawag doon? Compromising. Bakit? Ayaw niya sigurong guluhin siya ng Israel. O, gawin, makipag-compromise ka. Kaya nga, yung nangyari, yung after Jehoshaphat, wicked king ang nangyari. Ang lumabas, wicked king. Imagine how righteous king si Jehoshaphat. Yung anak niya, naging wicked king. Bakit? Nakita na nakikipag-compromise si Jehoshaphat. Tignan mo yung danger ng compromising. Nakikita ng mga anak natin, nakikipag-compromise tayo. Ay, pwede pala yun. Ano po nangyari? Hindi naputol. Yung dapat putulin. Hello? Hanggang sa uli, he joined the battle of Ahab. Muntik na mapatay si Jehoshaphat doon. Umiyak lang siya sa Diyos eh. Naawa pa rin ang Diyos sa kanya. Muntik mapatay si Jehoshaphat. He nearly killed. Kasi pinagsuot siya ng suot ng hari. Si Ahab hindi nagsuot. Nagsuot lang ng ordinaryo na suot. Siya tinarget. Umiyak siya sa Diyos. Nakakawala siya doon sa kaaway niya. Pero eventually napatay si Ahab. Kahit hindi siya nagpakilalang hari, napatay pa rin siya. Sad truth. Pero yun yung katotohanan. Ayun sa nagumpisa, sa maliit na pakikipagkonformiso natin, mapapahamak pala tayo. Sabi mo sa katabi mo, ayaw kang mapahamak ng Lord. Mahal ka ni Lord, ayaw kanyang mapahamak. Buti na lang, pwede tayong magsisi, umiyak sa Lord, at maliligtas tayo. So, muntik na siyang mapahamak ng tuluyan dahil sa friendship with benefits. Minsan masama yung friendship with benefits, no? Yung friendship with benefits. May makukuha ka kasi kaya nakikipagkaibigan ka. May makukuha rin, may babibigay rin siya sa'yo kaya nakikipagkaibigan ka. Yan yung nagpasama sa bansa natin ngayon. Yung friendship with benefits. Kaya bumabaha, maraming lugar bumabaha. Kaya mga kapatid, no to compromising. Let's learn our lesson. Huwag na tayo makipag-compromise. Amen? Amen po. Sabi mo sarili mo, no to compromising. Ingat po tayo. Ano gagawin natin? Bumalik tayo ng tingin sa Diyos. Bumalik tayo ng tingin sa Panginoon sapagkat sa Kanya nagmumula ang ating pananampalataya. Siya yung mag-aayos ng ating pananampalataya. Siya yung magtutuwid sa ating pananampalataya. Siya yung magpapasakdal sa iyong pananampalataya. Siya yung magle-level up ng iyong pananampalataya. Pwede po tayo ay manalangin. Yumuko po tayo sandali. Gusto po tayong ingatan ng Diyos sa ngayon. Sige po. Yes, Lord, salamat po. Salamat sa iyong mga paalala. Salamat dahil mahal mo kaming lahat. Ayaw mong may isa mang mapahamak. Ayaw mong may isa man, Panginoon, sa amin ang makipag-compromise sa wickedness of this world. Tulungan mo kaming maging matalino, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, tumingin uli sa iyo. Mag-aral uli sa iyo.
makinig uli sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami uli na sumangguni sa iyong salita. Tulungan mo kami uli, Panginoon, na kung mayroon mang kaming ginawa, magsisi uli kami. Dahil sa mga compromising na ginawa namin na nagpahamak sa buhay namin. Forgive us, Lord. Help us to learn from you today, Lord God. Tulungan mo kaming tumingin uli sa iyo. At magtiwala uli sa iyo na you are the God, our supplier. You are the God, our healer. You are the God that is with us. You are the ever-present help in times of our trouble, Lord God. Kaya Panginoon, tulungan mo unang-unang ang bayan namin, tumingin uli sa iyo. Dahil hindi po namin pwedeng asahan ang mga temporal lamang. Walang ibang dapat asahan kundi ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Yes, manifest your name today, Lord God, in our life, Lord Jesus. Lord, patawarin mo kami. Maaaring marami kaming compromising na ginawa. Sabi mo sa iyong salita sa Psalm chapter 1, mapalad, Lord God, ang sino man na patuloy na sa iyo lamang nagtitiwala. Yes, Lord. Amen. Sila'y matutulad sa puno na nakatanim sa batisan, Panginoon. Na dumating man ang tagtuyot, ang dahon nila'y hindi malalanta. Sila'y mamumunga sa kapanahunan. Mapalad ang mga taong hindi umuupo sa upuan ng mga manlilibak, kundi sila ay tahanan ng iyong biyaya. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. I pray to my brothers and sisters, tulungan mo kami na maging matatag at tumayo pa rin ng paninindigan sa iyong salita, Panginoon. Tulungan mo kami. If the devil wants us to be like the devil, thank you, Lord God, because you want us to give life. You want us to be like Christ-like, Lord Jesus. And I declare Christ-like character in the life of my brother and sisters in Christ. Salamat po. At ano man pangailangan sa oras na ito, katagpuin mo rin po pangailangan ng mga anak mo. Ikaw ang Shaddai namin, ang makapangyarihan na Diyos. Ikaw ang Jireh namin, ang nagtutusto sa aming mga pangailangan. Lord, salamat dahil sa oras na ito, tinutustusan mo ang aming mga pangangailangan. Ikaw ang Rapa, Lord God. Ang Diyos na aming manggagamot. Pagalingin mo nga ang mga anak mo sa mga sakit, karamdaman, physically, spiritually, Lord God. We claim the healing power of your name. Salamat po sa umagang ito. Maghari ka, Panginoon, maghari ka sa buhay namin, sa puso namin, maghari ka. Sa iyo po ang kapurihan. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.